Gumugol ako ng 3 taon sa bilangguan dahil sa aking kapatid. Sa bilangguan, aksidente kong nailigtas ang buhay ng anak ng isang mayamang negosyante, na nagbigay sa akin ng 100 milyong yuan bilang pasasalamat. Pagkalabas ko, agad kong tinawagan ang aking ama upang sabihin sa kanya ang magandang balita. Ngunit ibinaba niya ang telepono nang marinig niya ang aking boses. Nag-aalala ako. Akala ko may nangyaring masama sa bahay. Kaya nagmadali akong umuwi. Pagkarating ko sa pinto, narinig ko ang aking hipag, si Sialin, na iritadong nag-aalala tungkol sa paglilipat ng ari-arian. Hindi man lang ako nakapagpa-planetary check-up. Kapag bumalik siya, ako mismo ang pupunta at bibisita sa kanya. Maghanap ka ng maupahan. Ayokong tumira kasama ang isang dating bilanggo. Pero para sa ikabubuti niya iyon. Total, siya naman ang nagbayad ng bahay. Nang marinig ko ang mga sinabi niya, ang kamay ko, na malapit nang kumatok sa pinto, ay tumigil sa ere. Nang inag ang mga daliri ko nang hindi mapigilan. Nasanay na akong mas mahal ni na mama at papa ang kapatid ko. Pero lagi siyang nakadikit sa akin. Nakulong ako para akuhan ang kasalanan niya. Hindi siya pwedeng maging ganoon kalupit. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa loob. Binuksan ni mama ang pinto at nagulat siya nang makita ako. Pagkatapos, iniwas niya ang tingin niya, tinapik niya ako sa balikat. Lin, paano ka nakabalik ng ganoon kabilis? Sabi lang ng tatay mo sa sanduan kanya. Nang marinig ko ang peke niyang pag-aalala, nanlamig ang loob ko. Kung hindi lang ako nakatayo sa labas ng pinto at nakikinig sa kanya, baka naniwala na ako sa kanya na parang tanga. Pero ngayon, nang makita ko ang mapagkunwaring mukha niya, naiinis na ako. Ayos lang, mas madali nang sumakay ng taxi ngayon. Pagpasok ko pa lang sa bahay, tiningnan ako ng asawa ng kapatid ko ng masama. Pagkatapos ay kumuha siya ng alcohol spray at inisprayan ako ng marami. Huwag mong intindihin ng mali. Iyon lang. Inaalis ko ang malas mo. Ngumiti ako ng mapait. Mababa ang tingin niya sa akin dahil dating bilanggo ako. Pero dapat niyang tandaan na nakulong ako para panagutan ang pagkakamali ng asawa niya. Wala akong sinabi at dumiretso sa kwarto ko. Pero halos 2 baitang pa lang akong nakakaakyat nang mahawakan ni Papa ang kamay ko. Huwag kang tumingin. Walang lugar para sa iyo sa bahay na ito. May sigarilyo siyang nakalagay sa mga daliri niya at ang ashtray malapit sa sofa ay puno ng mga bagong upos ng sigarilyo. Malinaw na nakakainis sa kanya ang pagbabalik ko. Papa, 3 taon lang ako sa kulungan. Hindi pa ako patay. Paanong hindi na ako karapat-dapat kahit isang kwarto pa? Tiyak na hindi papayag ang kapatid mo. Sakto lang, lumabas ang kapatid ko mula sa banyo. May kakaibang pagkailang sa mukha niya. Baya, ang daming tao sa bahay, pero kakaunti lang ang mga kwarto. Paano tayo mabubuhay? Nang makita ang hindi komportable niyang mukha, nanigas ang puso ko. Natawa ako ng mahina. Dati, lahat tayo ay nakatira sa bahay na ito. 3 taon lang akong nakulong. Ngayon, bakit biglang nawalan ng sapat na espasyo? Anong karapatan mo akong palayasin? Huwag mong kalimutan, binili ko ang bahay na ito gamit ang pera. Pagkarinig nito, bigla niya akong sinampal at itinuro ang daliri niya sa akin, sabay sabi, bumili ka na ba ng bahay? Ipinagmamalaki niya ang sarili niya. Nagsimulang maintindihan ng matandang lalaki. Nakauwi na ba kayo o para maningil ng utang? Hinihiling ko ba sa inyo na ibalik ang bahay? Hindi man lang ninyo ako binibigyan ng kwarto. Galit na sumigaw ang aking ama at, kumikislap ang kanyang mga mata, malinaw na sinabi, kunin ninyo. Walang lugar para sa inyo sa bahay na ito. Kung gusto ninyong manatili, lumabas kayo at umupa ng bahay. Wala kaming ibibigay sa inyo. Natigilan ako roon. Nanginginig ako sa galit. Umaapaw ang puso ko sa emosyon. Wow, ang galing naman ng mga sinasabi ninyo. Hindi ba ninyo ako sineseryoso? Sino ang umiiyak at nagmamakaawa sa akin na tanggapin ang aking pagkakamali? Sino ang nagsabing ako ang pinakamahalagang tao sa pamilyang ito? Malaking tulong ako. Ngayon, hinihiling ko na lang na maibalik ko na ang akin. Sarili kong kwarto. Sobra na ba iyon? Natatandaan mo ba iyon? Noong panahong iyon, umiiyak sina nanay at tatay at sinasabi sa akin na ang kapatid ko ay nag-aaral sa isang prestihiyosong unibersidad. Napakaganda ng kanyang kinabukasan. Hindi dapat masira ang kanyang buhay dahil sa isang aksidente.
Sinabi rin nila na kapag nakalabas ako ng kulungan, gagantimpalaan ako ng buong pamilya ng malaki. Hindi ko kailangan ng anumang gantimpala. Naawa lang ako sa aking mga magulang at mahal ko ang aking kapatid. Kaya nga naroon ako para sa kanya. Nakulong ako para iligtas siya. Nawalan ako ng trabaho. Ibinenta ko ang kotse ko. Ginastos ko lahat ng ipon ko. Pero hindi ko akalain na ang kapalit nito ay hindi pagmamahal ng pamilya ang matatanggap ko, kundi pagtataksil at ganap na pagkawasak. Ngayon, gusto ko na lang ng sarili kong kwarto, pero sinusubukan akong palayasin ng buong pamilya sa bahay. Tahimik na tumulo ang mga luha ko, pero pinigilan ko ang sarili kong kontrol. Kapatid, sa 3 taon mong nakakulong, marami rin kaming pinagdaanan. Ngayon gusto mo nang tumira sa bahay. Ano na lang ang iisipin ng mga tao tungkol sa atin? Bakit hindi mo kami naiisip? Naiisip mo ba? Bigla kong binitawan ang kamay niya at itinuro ang daliri ko sa kanya gamit ang napakalamig na titig. Senitin, huwag mong kalimutan na dapat sanay nakulong ka. Ikaw ang sum-ire sa dangal ng pamilya. Nasisiyahan ka sa sakripisyo ko. Nakatira ka sa bahay ko, at higit pa riyan, sinisisi mo ako dahil hindi ko kayo iniisip. Nang marinig ito, nalungkot ang mukha ng nakababata kong kapatid. Nagpasalamat ako sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Nakababata mo akong kapatid. Hindi ba't tungkulin mong gawin ang lahat ng ito? Ang kanyang pabaya na saloobin ang nagtulak sa akin papasok sa loob. Nasaktan niya ako. Kahit ang nanay at tatay ko ay nagsimulang kumampi sa kanya. Ang isang kuya ay parang isang ama. Kung may gagawin ka para sa iyong kapatid, bibilanggan mo ba ang kanyang mga pabor? Bakit ang liit ng iyong puso? Solin, hindi ka na maliit. Kahit na kailangan mong tumira ng mag-isa sa isang inuupahang bahay, tama pa rin iyon. Bawat salitang sinabi niya ay parang isang matalas na kutsilyong sumasakit sa puso ko. Inangat ko ang aking ulo at ipinikit ang aking mga mata, pinilit ang aking sarili na huwag umiyak. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi nakakapagtaka na hindi man lang kayo bumisita sa akin sa kulungan nitong 3 taon. Kaya, sa katotohanan, itinuring niyo lang akong isang kahihiyan. Okay, mula ngayon, puputulan ko na ang lahat ng ugnayan ko sa inyong lahat. Huwag kayong magsisi sa huli. Dahil dyan, nilisan ko ang bahay ng hindi lumilingon, iniwan ang isang bahay na walang kahit kaunting bahid ng pagkatao. Mag-isa akong naglakad sa mga kalye ng matagal. Sa wakas, nakahanap ako ng hotel kung saan ako nagayos ng tutuluyan ng ilang araw. Nakipag-ugnayan ako sa isang abogado online, at nagbayad ng malaking halaga. Ang bahay na binili ko ng cash ay nasa pangalan ng aking mga magulang. Mababawi ko ba ito? Sinabi ng abogado na kung mapapatunayan ko na ako ang tunay na bumibili, tulad ng pagbibigay ng mga orihinal na resibo ng bayad, mga papeles ng ari-arian, at iba pa. Mababawi ko na ang bahay ko. Nakagawian ko ng itago ng ligtas ang mga dokumento, kaya dala ko ang lahat ng iyon ng ligtas. Para mabawi ko ang bahay ko, kumuha ako ng parehong abogado para hawakan ang buong kaso. Pagkatapos maibigay ang lahat ng mga tagubilin, humiga ako sa kama. Habang tinitingnan ang 9 na digit na balanse sa aking telepono, napaisip ako ng malalim. Gusto kong pagsisihan ng buong pamilya ko ang kanilang desisyon. Kinabukasan, dumiretso ako sa sales office ng Villas. Sinamantala ang promosyon, ginastos ko ang buong 100 milyong rupees ng sabay-sabay at bumili ng 10 kompletong gamit na Villas ng cash, isa para sa aking sarili. Itinabi ko ang isa at pinaupahan ang natitirang 9. Mula lamang sa pagpapaupa ng 9 na luho na iyon, nagsimula akong kumita ng higit pa sa sapat na pera bawat buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula kay tatay. Baliw ka ba, Senel? Paano mo kami kinasuhan? Talagang nakulong ka na, kaya ka naging napakatalino mo. Mula sa kabilang panig ng telepono, naramdaman kong namumula ang mukha ni tatay sa galit. Bahagya lang akong napangiti. Hindi ba't itinuro mo sa akin ang lahat ng ito? Gusto ko nang maibalik ang bahay na ito. Hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil ako. Ayoko ng mga taong walang utang na loob na katulad mo na nakatira dyan. Hindi ko pinansin ang mga pang-aabuso niya at pinutol ang tawag. Pagkababa ko pa lang ng telepono, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto at naroon ang isang napaka-sexy at magandang babae sa labas. Kumusta, may-ari ng bahay? Ako ang nangungupahan sa Villa number 2.
Ako si Syubangan. Malabo kong naalala ang babaeng iyon. Siya ang unang nangungupahan na umupa sa villa ko. Naging maayos ang kasunduan. Agad niyang pinirmahan ang kontrata. Tiningnan ko siya ng may kalmadong ekspresyon. May trabaho ba? Dahan-daang itinali ni Sobhan ang kanyang buhok. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Magkakaroon ako ng housewarming party ngayong gabi. Gusto ng mga kaklase ko na makilala ang milyonaryong may-ari ng lupa na bumili ng 10 mansyon ng sabay-sabay. Maaari ka bang sumama at suportahan ako? Nanatili akong tahimik. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Subhanghwa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid ng aking manggas, inalog ito, at marahang sinabi, "Kapatid ng may-ari ng lupa, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo." Sinabi ko na sa kanya na malapit na tayo. Maaari mo ba akong tulungan? Pagkasabi nito, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko. Tumingin siya sa akin. Madali akong matuno sa mga taong malalambot. At pagkatapos ng kanyang kahilingan, nawala ang natitirang pag-aalinlangan ko. Sa wakas, bumantong hininga ako at pumayag, "Sige, pupunta ako mamayang gabi." Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Subangan, at umalis siya, nagtatalon sa tuwa. Alas 7 ng gabi, nakarating ako sa bahay ni Subangan gaya ng ipinangako. Papasok na sana ako, may narinig akong pamilyar na boses mula sa likuran. "Senador Lin, sinundan mo kami hanggang dito." Tumingin ako sa boses. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Senador Ethan at ang kanyang asawang si Sia Lin. Biglang nagbago ang kanyang mukha nang makita niya ako. Wala na. Napuno ng pandidiri ang mga mata ko. Lumapit si Swan at tiningnan kami ng kapatid ko, nalilito. "Magkakilala kayo, Bang?" Ito ang dating bilanggo na kapatid ng asawa ko. Wala siyang ginagawa buong araw. Iniisip niya lang ang pag-agaw ng aming ari-arian. Pagkatapos niyang magsalita, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Mga matang puno ng pandidiri, kuryosidad, at pangungutya. Isang mabigat na presyon ang bumalot sa akin. Naikuyom ko pa ang aking mga kamao matapos marinig ang kanyang mga kasinungalingan. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa aking puso, habang tinitingnan ko ang aking kapatid na parang nanunood siya ng isang payaso. Una sa lahat, hindi ko kilala ang sa iyo. Hindi ako interesado sa pag-stalk. Pangalawa, naging bilanggo ako dahil nagsilbi ako ng sentensya sa bilangguan para sa iyong asawa. Pangatlo, ininsulto mo ako sa pagtawag sa akin na isang dating bilanggo, ngunit ayaw mong umalis sa aking bahay. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang walang hiya? Napakatalas ng aking mga salita kaya mas lalong natuon ang mga mata ng mga tao sa aking hipag. Nang maramdaman ang iba't ibang tingin ng karamihan, kumunot ang noo ng aking hipag at naghihinalang sinabi, "Sia Lin, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang bahay na iyan ay kay Seneten. Anong kinalaman mo dyan sa iyo? Anyway, dumating na ang abiso ng abogado. Sana nasa korte na rin. Patuloy kang magiging matigas ang ulo, kapatid. Alam kong kakalabas mo lang sa kulungan at wala kang matitirhan. Pero pinanatili namin ang kwartong iyon para sa aming sanggol. Pamilya tayo. Kailangan mo pa bang magingay tungkol dito?" Malamig ko siyang tiningnan. Habang nakikinig ako, lalo akong nanlamig. Hindi ko talaga maintindihan kung paano naging matigas ang ulo ng batang iyon na laging sumusunod sa akin at tinatawag akong kuya, at pinalayas ako sa sarili kong bahay. Bakit hindi mo naalala noon na pamilya tayo? Kanina lang, noong iniinsulto ako ng asawa mo sa harap ng lahat. Bakit hindi mo sinabing pamilya kami kung iniinsulto at pinapahiya mo kami? Napansin ni Sia Lin na nakatingin sa amin ang lahat. Pero sa halip na mapahiya, mas lalo siyang naging arrogant. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may pandidiri at sinabing, "Senador Tin, ang villa na ito ay binili ng isang bilyonaryong may-ari ng lupa. Gusto mo bang gumawa ng eksena dito?" Malakas ang boses niya, na parang siya mismo ang may-ari ng villa at ako ay isang daga na palihim na pumasok. Nang marinig ito, ang mga taong naroon ay nagsimulang tumingin sa akin at pagtawanan ako. Sa mismong sandaling iyon, pumunta si Swanwan sa bahay ko. Nakatayo siya sa harap, nakakunot ang noo niya. "Sia Lin, wala ba kayong hindi pagkakaunawaan?" "Hinding-hindi, Seneten, ipinapayo ko sa inyo na umalis na kayo rito ngayon. Malapit nang dumating ang milyonaryong may-ari ng lupa. Kung magagalit kayo sa kanya,
hindi ninyo malalaman kung paano kayo mamamatay. Sa pangunguna ni Jian, lahat ay walang awang nagbuga ng kanilang puot sa akin. Sa mismong sandaling iyon, sa wakas ay nakita ko na ang kanilang tunay na pangit na mga mukha. Si Suban, na nalilito hanggang ngayon, ay lalong namutla nang marinig niya ang mga salita ni Sialin. Ngayon ay hindi na niya ito matiis. Hindi niya magawa, bigla siyang tumayo sa harap ko, nanginginig sa galit. Sialin, tumahimik ka. Panauhin ko si Mr. Saniten. Kung insultuhan mo siya ng ganito, hindi ka malugod na tinatanggap dito. Umalis ka ngayon din. Galit na itinulak ni Sialin si Swaang Bagwan. Pagkatapos ay mayabang siyang naglakad palapit sa amin, ang mukha ay puno ng paghamak. Agad kong sinunggaban si Swaang Juan. Nakaramdam ako ng kakaibang sakit sa aking tiyan. Iniinsulto ako ng aking malalapit na kaibigan. Ngunit tumayo si Swaang Juan para protektahan ako. At sino ka para palayasin kami? Isa kang milyonaryong kerida. Hindi, siya ang aalis. Oo, Bangan, hindi ka niya niloko. Ipinapaliwanag lang namin ito para sa iyong sariling kabutihan. Mag-ingat ka, hindi ka niya sinasamantala. Galit na tumingin si Subangan sa aking kapatid at sa kanyang asawa. Mabigat ang kanyang paghinga. Kayo ang aalis. Si Seneten, ang parehong milyonaryong may-ari ng lupa na bumili ng 10 bilyar ng sabay-sabay. Hindi gaanong malakas ang boses ni Subangan. Ngunit sa katahimikan na bumabalot sa bulwagan, tinamaan nito ang puso ng lahat na parang martilyo. Biglang naglaho ang lahat ng ingay. Parang nagyelo kahit ang hangin. Tanging isang mabigat at nananatiling pagnanasa lamang. Dinag na dinag ang mabibigat na paghinga. Walang oras para mawala ang mapang-uyam ng ngiti sa mukha ni Sialin. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nakatitig sa akin. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan sa gulat. Hindi niya maiugnay ang lalaking ito na mura ang pananamit, ang dating bilanggo na kakalabas lang sa kulungan, sa milyonaryong naglustay ng crores sa 10 luho. Bon Gavin, nagbibiro ka. Paano naging ganito ang may-ari? Wala nga siyang matitirhan. Mahirap siya. Ang cenotaph na nakatayo sa isang tabi ay naging kasing puti ng papel. Parang nawala lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang kamay na hawak niya kay Sialin ay nanlalambot ng mahina. Kilalang kilala niya ako, at kilala ko rin siya. Wala siyang nakitang galit sa aking mga mata. Nakita niya lamang ang lamig, na parabang nakatingin ako sa isang estranghero. Ang lamig na iyon ay pumuno sa kanya ng takot na hindi niya naramdaman noon. Kuya, anong nangyayari? Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Nakatayo lang ako roon, nararamdaman ang mga titig na dating nagpapababa sa akin na ngayon ay puno ng paggalang. May kuryosidad at kahihiyan. Kakaiba ang pakiramdam. Ang katayuan sa lipunan na ibinibigay ng pera ay ganap na nabunyag sa sandaling iyon. Nakita ko ang mga miyembro ng pamilya na minsan kung handa isakripisyo ang lahat. Ngunit kahit na makita silang naghihingalo, hindi ko naramdaman ang saya ng paghihiganti. Tanging isang walang katapusang kalungkutan lamang. Agad na naramdaman ni Subangan Juan ang tensyon sa kapaligiran. Hindi siya umatras kundi humakbang pasulong. Tumayo siya ng direkta sa tabi ko. Ang kanyang maliit na paggalaw ay tila malinaw na nagpapahayag ng kanyang posisyon sa buong bulwagan. Ako mismo ang nagsabi kay Mr. Senador ng kontrata sa Senador Sialin. Pumirma kasama ang, dahil hindi ninyo nirerespeto ang aking espesyal na panauhin. Kaya hindi kayo malugod na tinatanggap dito. Umalis na kayo agad. Huwag nang hintayin ang pagdating ng security. Ibinuka ni Sialin ang kanyang bibig na parang gustong lumikha ng panibagong eksena. Ngunit nang magtama ang kanyang mga mata sa malamig na mga mata ni Subanggawan at sa mga mapang-iping tingin ng mga tao sa paligid niya, kahit ang kanyang huling pagmamalaki ay nabasag. Nahihiyang kinuha niya ang kanyang branded na bag. Ang parehong bag na binili niya para sa akin gamit ang perang ngayon ay naging pinakamalaking pangungutya niya. Yumuko si Senador Iten. Hindi siya nang ahas na tumingin sa akin kahit isang beses. Hindi niya ginawa. Pagkatapos ay umalis siya ng villa, kahihiyan, dala ang isang wasak na Sialin sa kanyang mga bisig, kitang-kita ng lahat. Dahan-daang sumara ang automatikong pinto ng lobby, na nagpalabas sa mga sakam na kaluluwang iyon. Nagsimulang tumugtog muli ang musika ng party sa kadiliman ng gabi. Ngunit ngayon ay lumipat na sa akin ang tingin ng lahat. Alam kong simula pa lamang ito. Ang taha ng kanilang tinirhan,
ang respetong kanilang niyurakan, ay babawiin ko ang lahat, isa-isa. Sa kabilang banda, sina Sialin at Senador Ethan, kahit na matapos silang palayasin sa villa, ay hindi nila napagtanto ang kanilang pagkakamali. Sa halip, sila ay nakatira sa isang lumang inuupahang apartment. Nakatago sa apartment, nagngangalit ang aming mga ngipin habang nakatitig sa mga screen ng aming mga telepono. Paulit-ulit na ini-scroll ni Sialin ang mga sandali ni Subangwan. Namuo ang selos sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na ang dating bilanggo na dati niyang niyapakan ay biglang naging milyonaryo. Sa anong karapatan? Paano makakatira sa isang villa ang isang walang kwentang lalaking nasa bilangguan? Tiyak na hindi legal ang kanyang pera. Tiyak na may ginawa siyang maruming bagay sa bilangguan. Asawa, kumuha pa siya ng abogado. Malamang na hindi na maisasalba ang aming tahanan. Kung hindi siya makakatakas, hindi niya rin masisiyahan ang hindi ko maaaring makuha. Hindi niya ito matatanggap. Wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Lubos ko siyang wawasakin. Pagkatapos ay titingnan ko kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na manatili sa kolonya ng villa. Mabilis na nagtatype si Sialin sa kanyang keyboard. Di nagtagal, isang post ang lumitaw sa kanyang screen, na pumipilipit sa katotohanan at pumupukaw ng emosyon ng publiko. Sa kanyang kwento, ako ay naging isang dyablo na nawalan ng buong sangkatauhan pagkatapos makalaya mula sa bilangguan. Hindi ko lamang gustong kunin ang tahanan ng aking matatandang magulang kundi marahas din akong nagbabanta sa aking nakababatang kapatid. Ang pamagat ng artikulong iyon. Ito ay isang paghahanap para sa nawawalang sangkatauhan. Isang kriminal na kapatid, na pinalaya mula sa kulungan, ang nagdala sa kanyang buong pamilya sa bingit ng pagkawasak. Ang artikulo ay naging viral sa mga lokal na forum. Ang mga gumagamit ng internet, na walang kamalayan sa katotohanan, ay nagsimulang mga abuso sa akin. Ang pagbabasa ng mga nakapipinsalang komento ay nagpang-inag sa aking kaluluwa. Nakaupo ako sa aking malaking silid-aralan, binabasa ang mga dokumento ng ari-arian na ipinadala ng aking abogado. Nang magsimulang mag-vibrate ang aking telepono ng walang kabuluhan, nakatanggap ako ng hindi mabilang na mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Sa sandaling sinagot ko, puro pang-aabuso at pagbabanta ang aking narinig. Idiniskonekta ko ang tawag at patuloy na kumikislap ang screen. Malamig akong ngumiti pagkatapos kong tingnan ang mga pribadong mensahe. Ang ganitong antas ng cyberbullying ay walang-wala kumpara sa aking tiniis sa kulungan. Sakto lang, pumasok si Sabahan, hawak ang tablet. Mas mapatla ang mukha niya kaysa kagabi. Tumakbo siya papunta sa akin at, ipinakita sa akin ang trending list sa kanyang tablet, at sinabi sa isang takot na boses, Mr. Senador, dali, tingnan mo, si Sialin at ang iba pa ay nagli-live streaming sa internet. Inilalarawan nila ang kanilang mga sarili bilang mga biktima. Ngayon ay inaabuso ka na ng lahat. Inilagay pa nila ang eksaktong address mo. Mahinahon kong sabi, umaasa ako na mayroon silang higit pa sa mga panlilinlang na ito. Ano na lang ang natitira? Sa screen, pinupunasan ni Sialin ang mga luha sa harap ng kamera, habang si Senetin ay nakayuko at bamaantong hininga na parang isa siyang biktima ng mga walang tirahan. Ang bilis ng pagpasok ng mga komento sa live chat kaya mahirap basahin. Lahat ay nang-aabuso sa akin. Ang ilan ay sumulat pa nga, kami mismo ang pupunta at tuturuan siya ng leksyon. Malakas na umiiyak si Sialin sa screen. May makakaintindi ba sa akin? Inalagaan namin ang bahay na ito sa loob ng 3 taon, at pagbalik niya, pinalayas niya kami. May mga anak kami. Paano siya naging ganito kalupit? Nakakahiya ito sa pangalan ng pamilya. Tumingin sa akin si Sabhan, takot na takot. Mr. Senador, ikaw. Dapat linawin ang katotohanan. Kung hindi, tuluyang masisira ang reputasyon mo. Kahit ang mga kapitbahay mo ay hindi ka naiintindihan. Huwag magmadali sa paglilinaw. Hayaan mo silang magpumiglas ng kaunti pa. Habang tumataas ang kanilang pag-akyat, lalo silang nahuhulog. Hindi ko hinayaang maapektuhan ng mga komento sa internet ang aking kalooban. Sa halip, nanatili akong kalmado. Tinawagan ko ang numero ng aking abogado. Kalmado ang aking boses, ngunit kitang-kita ang aking awtoridad. Abogado, tinipon ko na ang lahat ng ebidensya na makukuha sa internet, kasama na ang mga account na sadyang sinisiraan ako. Ang sagot ay nagmula sa kabilang panig ng telepono. Huwag kang mag-alala.
Ginoong Senador, lahat ng mga tsismis na mapanirang puri at paglabag sa mga karapatan ay opisyal ng nanotaryo. Ang kailangan mo lang ay ang utos mo. Hindi lang siya magbabayad ng kabayaran. Maaari rin siyang maharap sa mga kasong kriminal. Nang makita ang kanyang mapagkunwaring mukha sa livestream, anumang huling piraso ng pagmamahal ng pamilya na natitira sa aking puso ay naglaho. Dahil pinili niya ang landas na ito, bibigyan ko rin siya ng isang malaking regalo. Isinara ko ang aking tablet. Pumunta ako sa malaking bintana at tinitigan ang tahimik na manunulat. Para sa akin, ang bagyong nagngangalit sa internet ay simula pa lamang ng kanyang pagkawasak. Kumalat na parang salot ang mga komento. Maging ang mga kapitbahay sa Villas Colony ay alerto. Ang mga tao ay nakatayo sa maliliit na grupo, nakaturo sa bahay ko. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghihinala at masusing pagsisiyasat. Sakto lang, ang aking mga magulang, sa pangunguna ni Senetin, ay dumating sa aking pintuan, sumisigaw ng malakas. Hawak nila ang isang luma at sirang loudspeaker at mukhang mananatili sila roon ng permanente. Senetin, lumabas ka na. Ikaw na walang utang na loob na anak, nakatira ka sa napakalaking bahay ngunit hinayaan mo pa ang iyong ama na tumira sa isang inuupahang bahay. Wala ka na bang natitirang konsensya sa iyo? Ang aking ina. Napaupo siya sa sahig, pinupunasan ang mga luha at hinahampas ang kanyang hita. Tara na, lahat kayo, tingnan ninyo. Nagbago na ang panganay kong anak simula nang makalabas siya sa kulungan. Hindi na niya makilala ang kanyang ina. At higit pa riyan, nagsasampa siya ng kaso laban sa atin. Nangyayari pa ba ito sa mundong ito? Binuksan ko ang pinto at lumabas. Kalmado kong pinanood ang walang kabuluhang drama na nagaganap sa ibaba. Lumakas ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ngunit nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa loob ko. Nakaramdam pa ako ng ginhawa. Tay, Nay, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Binili ko ang bahay na iyon gamit ang sarili kong pera. Hindi ko sinabing hindi kayo titira doon. Maaari kang manatili. Sinubukan mo muna akong palayasin. Ang bahay ay nasa pangalan ko. Akin ito. Ngayong mayroon ka ng pera, bilhan mo kami ng mas malaking bahay at humingi ng tawad sa iyong kapatid. Tiningnan ko ang kanyang sakam na mukha. Pagkatapos ay sinulyapan ko si Senador Eten, na nagtatago sa likuran ko. Nire-record niya ang lahat gamit ang kanyang mobile phone. Malinaw na gusto niyang makakuha ng higit na simpatiya sa pamamagitan ng paglalagay nito sa internet. Bahagya akong ngumiti. I-record mo itong mabuti. Kung mas marami kang ebidensya, mas mabilis na ilalabas ng hukom ang kanyang hatol. Nanginginig ang kamay ni Senador Eten. Sandali niyang nakita ang pagkakasala sa kanyang mga mata. Ngunit, sa sumunod na sandali, kinalma niya ang sarili at nagsimulang umarte sa harap ng kamera ng telepono, nagkukunwaring mangkukulam muli. Sandali akong nagkagulo ng mga magulang ko. Pagkatapos ay sapilitang inalis sila ng mga gwardya. Tumahimik muli ang bulwagan. Nakaupo ako sa sofa, pinapanood ang walang katapusang pang-aabuso sa aking telepono, habang iniisip ang mga detalyeng ibinigay sa akin ng abogado. Sakto lang, kumatok si Sabhaan sa pinto at pumasok. May hawak siyang mangkok ng mainit na pansit. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata, na parang natatakot siyang tuluyan akong masira ng mga tsismis at kasira ang puri na ito. Bay Senador, kumain ka muna. Mga tao sa labas. Huwag mong seryosohin ang sinasabi nila. Lalabas din ang katotohanan sa madaling panahon. Salamat, Bangwan. Hindi naman ako ganoon kababasadyan. Mas mahirap ang mga taon ko sa bilangguan kaysa rito. Mahinahon kong sinimulang kainin ang aking pansit. Naupo si Sabhanganwan sa harap ko, tahimik akong pinagmamasdan. Napakahalaga ng kanyang walang pasubaling tiwala sa masasamang panahong ito. Pero sa palagay ko ay hindi susuko ng ganoon kadali ang mga magulang mo. Malamang nagagawa na naman sila ng gulo bukas. Ayaw mo ba talagang ilabas ang ebidensya ngayon? Hayaan mo silang magdrama. Kung mas marami kang gagawing ingay, mas madali para sa kanila na legal na mag-provoke at banibihag ako sa paninirang puri. Hindi ako nagmamadaling maglunsad ng kontra-atake. Naghihintay lang ako ng tamang sandali. Ang sandali kung kailan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyang maglalaho sa sikat ng araw. Ang sandali kung kailan ang mga umaatake na iyon ay wala nang mapagtatagwan. Ang liwanag ng buwan ay pumasok sa bintana, tumatama sa malamig na mga legal na dokumento. Kumuha ako ng panulat at pinirmahan ang aking pangalan sa huling power of attorney.
Sa mahabang gabing ito, hindi galit ang aking naramdaman, kundi mas kailanawan kaysa dati. Alam kong ang hustisyang para sa akin ay darating sa akin ng paunti-unti, at ang mga sakam na taong iyon ay sa wakas ay magbabayad ng halaga para sa kanilang mga aksyon. Magbabayad kami. Umabot na sa sukdulan ang mga pang-iinsulto online. Tuwang-tuwa si Cialin nang makita ang lumalaking bilang ng mga manunood sa kanyang livestream at ang patuloy na daloy ng mga donasyon. Sa kanyang mga mata, hindi iyon mga pang-iinsulto. Pera lang iyon. Katabi niya si Senador Ethan. Bagamat may bahid pa rin ang pagkabalisa sa kanyang mga mata, ang kasakiman sa pera at katanyagan ay sumire sa anumang natitirang konsensya niya. Tingnan mo, mahal, inaabuso ng lahat ang dating bilanggo na si Senador Ethan. Kapag tuluyang nasira ang kanyang reputasyon, bibigyan natin ng presyon ang media. Ang 10 luho na iyon, maaga man o huli. Magiging atin na siya mula ngayon. Asawa, mahinang sabi ni Saintin, inilagay pa nga namin online ang lumang abiso ng pagpasok sa bilangguan. Paano kung lumingon siya at sabihing ako ang nagserbisyo ng sentensya sa lugar niya? Anong patunay ang gagamitin namin para kontrahin ang mga ito? Matagal nang nawala ang lahat ng ebidensya. At saka kakampi natin sina nanay at tatay. Sino ang maniniwala sa isang dating bilanggo? Samantala, sa silid-aralan ng Villa No. 2, tahimik kong pinagmamasdan ang nakayukong mukha ni Cialin sa livestream. Nakatayo si Swangwan sa likuran ko, mahigpit na nakahawak sa kanyang tablet. Mabigat ang kanyang paghinga sa galit. Kapatid, napakalupit ng mga taong ito. Paano sila makakagawa ng ganito kalaking kasinungalingan? Wala ba talaga tayong lilinawin ngayon? Relax ka lang. Hayaan mo silang lumipad sa mga ulap ng ilang sandali. Habang tumataas ang kanilang pag-akyat, mas masakit ang magiging pagbagsak. Tumingin ako sa bintana sa madilim na kalangitan. Wala akong naramdaman sa puso ko. Isa itong bulag na kabaliwan. Ito na lamang ang mga huling kislap bago ang bagyo. Kinabukasan, si Cialin, nang walang kahit kaunting kahihiyan, ay dumating sa labas ng bila kasama ang kanyang mga magulang at isang grupo ng mga social media blogger. Marangya nilang hinaranggan ang pasukan ng paaralan. May mga kamera at mikropono sa lahat ng dako. Nakaset up ang mga kamera na para bang sinisigurong walang madamdaming sandali ang nakaligtaan. Naupo ang aking ina sa pangunahing gate, pinapalo ang kanyang mga hita at umiiyak ng malakas. Ang kanyang tili na boses ay nagpahinto maging sa mga kapitbahay na malapit. Lahat kayo, magdesisyon na kayo, sigaw niya. Ang panganay kong anak ay naging halimaw matapos makalabas ng kulungan. Gusto niyang palayasin ang kanyang mga magulang sa bahay. Bukod pa riyan, gusto niyang kunin ang ari-arian ng kanyang nakababatang kapatid. Titigil lang siya hanggang sa may libing kaming mga matatanda. Ang mga mamamahayag, na naaamoy ang dugo, ay sumusulong na parang mga peteng. Ang kanilang mga mikropono ay halos umabot sa mukha ng aking ina. Samantala, sa kabilang panig, nagkukunwaring nanghihina si Senetin. Paminsan-minsan ay may hawak siyang tissue. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sumisilip sa loob ng villa. Binuksan ko ang pangunahing pinto at lumabas. Medyo matindi ang sikat ng araw. Pagkakita pa lang sa akin ng mga tao, biglang sumiklab ang mga pang-aabuso at akusasyon na parang avalanche. Tama na, Cialin, sa wakas ay nagkaroon ka na ng lakas ng loob na lumabas. Paano nagawa ng isang walang hiyang tulad mo na magpakita ng mga papeles ng ari-arian sa harap ng napakaraming mamamahayag? Nagtatago si Senetin sa likod ng karamihan. Hindi man lang siya ng ahas na tumingin sa akin sa mata. Sinabi ko sa mga tinatawag na. Nakita ko ang mga miyembro ng pamilya na umaarte na parang mga biktima sa harap ng mga kamera. Nakaramdam lang ako ng pagkasuklam. Tiyak na ipapakita ko ang mga papeles ng ari-arian, ngunit hindi ngayon. At gusto kong maging saksi ang lahat ng mga mamamahayag upang kapag lumabas ang katotohanan, makita ng lahat kung sino ang nagsisinungaling. Biglang naging kakaibang tahimik ang buong kapaligiran. Tumigil ang pag-iyak ng aking ina. Tiningnan niya ako ng may gulat. Bahagyang sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Sa harap ng mga sigaw ni Cialin at ng mga kamera ng mga mamamahayag, hindi ako nagmadaling ipagtanggol ang aking sarili. Sa halip, ginamit ko ang loob ng aking jacket. Kumuha ako ng ilang perpektong nakaayos na mga kwaderno mula sa aking bulsa. Kumikinang ang mga papel sa sikat ng araw. Mga talaan ito ng bank transfer at mga transaksyon sa account mula sa pagbili ng bahay 3 taon na ang nakalilipas.
Ibinigay ko ang mga ito sa mamamahayag na nakatayo sa harap. Nang makita niya ang halaga at ang pangalan ng nagbayad, agad na napalitan ng tuwa ang kanyang mukha. Agad na lumapit ang mga reporter sa malapit, at walang humpay na umalangaw ang mga pag-click ng mga kamera. 3 taon na ang nakalilipas, binayaran ko ang bahay na ito sa 3 hulugan. May kabuoang 420,000. Ang bawat bayad ay ginawa mula sa aking personal na account. Ang aking ina, na nakaupo pa rin sa sahig, ay lumilikha ng ingay. Bigla siyang tumigil sa pag-iyak. Nakatitig siya sa mga papeles. Pagkatapos, humihingi ng tulong, tumingin siya kay San Ethan, na nakatayo sa likuran niya. Namutla ang mukha ni San Ethan. Instinctively siyang humakbang pabalik sa karamihan. Ano na, ang titulo ng ari-arian ay nasa pangalan ni nanay at tatay. Nanaginip ka lang. Walang saysay na pagsisihan ito ngayon, bulong ng mga mamamahayag sa kanilang mga sarili. Unti-unting nagbabago ang opinyon ng publiko. Nakita ko ang mariing argumento ni Sialin at natawa na lang ako. Akala niya ang batas ay tumitingin lamang sa titulo. Ngunit hindi niya alam na ang kompletong. Sapat na ang kadena ng ebidensya para basagin ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kaya, abogado dyan, pakipaliwanag naman sa babaeng ito ang pagkakaiba ng legal holding by representation at ilegal na okupasyon. Tumabi si abogado dyan at inayos ang kanyang salamin. Binuksan niya ang file, at ang kanyang malamig at propesyonal na presensya ay agad na nagpakalma sa maingay na kapaligiran. Patuloy pa rin ang confrontation sa labas ng gate. Pero tumalikod ako at bumalik sa sala. Inabot sa akin ni Shabhanganwa ng isang baso ng maligamgam na tubig. Bahagyang nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Malinaw na takot siya sa kaninang kabaliwan. Kuya Senador, hindi pa sila umaalis. At malamang na tumatawag pa si Sialin. Kinuha ko ang telepono ko at binuksan ang isang pribadong mensahe mula kay San Ethan. Sa wakas ay nabasag na ng pressure sa gate ang kapatid na laging nagtatago sa likod ng mga babae. Malinaw na umalangaw sa voice message ang isang mahinang pagmamakaawa at matinding takot. Kuya, pakibalik naman ang mga bank records na yan. Kapag nalaman ng kumpanya na kinuha ko ang bahay na ito sa iyo, mapapahamak ako. Pinakinggan ko ang mensahe pero hindi ako sumagot. Naaalala lang ng mga taong tulad ni San Ethan na kapatid nila ako kapag nanganganib ang sarili nilang interes. Ibinaba ko na ang telepono. Sumilip ako sa bintana, kung saan ang mga magulang ko ay umaarte na parang mga biktima sa harap ng mga kamera. Walang pag-aalinlangan nilang isinakripisyo ang 3 taon ng kanilang panganay na anak para sa kinabukasan ng kanilang nakababatang anak. At ngayon, para sa tahanan ng kanilang nakababatang anak, gusto nilang tuluyang ipahiya ang panganay na anak. Para sa kanila, ang pagmamahal sa pamilya ay isa lamang bargaining chip. Sa labas, malamang ay nakatanggap si Sialin ng isa pang tawag. Biglang namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa ikalawang palapag ng Villa sa takot, at muntik nang mahulog ang kanyang telepono mula sa kanyang kamay. Naunawaan ko na binigyan siya ni Abogado John ng isa pang legal na babala. Dumating na ang tawag sa telepono. Ang tunay na utak ng karahasan sa internet ay sa wakas ay nakakaramdam na ng malamig na pagtanggap ng batas. Sa sandaling iyon, habang sisimulan na ni San Ethan ang isa pang drama, isang itim na Rolls Royce ang dahan-daang huminto sa labas ng karamihan. Ang plaka nito ay may mga espesyal na paulit-ulit na numero. Ang paglitaw ng kotse ay agad na nagpatahimik sa maingay na kapaligiran. Kahit ang mga pinaka-agresibong vlogger ay agad na ibinaba ang kanilang mga stabilizer. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ang isang binata na may kahanga-hangang presensya. Nakasuot siya ng isang high-end custom suit. Sinalubong siya ng gulat na tingin ng mga nasa paligid niya. Hindi niya ako pinansin at dumiretso sa akin kung saan ako nakatayo sa hagdan. Sa harap ng mga hindi makapaniwalang tingin ng lahat, niyakap niya ako at sinabing, "Kuya, narinig kong nahihirapan ka raw pagkatapos mong makalabas ng kulungan. Kailangan mo ba ng tulong?" Bahagya akong ngumiti. "Iyong Master Lin, may mga bagay lang tungkol sa pamilya. Pero paano mo nalaman? Ang binata na ito ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng mayamang pamilya Lin. Si Lin Chen, ang lalaking iniligtas ko sa kulungan 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang presensya ay parang isang hindi nakikitang sampal sa mukha para sa lahat ng naruroon. Iyong master ng Lin Group. Imposible. Paano niya nakikilala ang isang dating bilanggo?" Malamig na tiningnan ni Lin Che ang karamihan.
Isang dating bilanggo, nailigtas niya ang buhay ng isang tao at pinaglingkuran ang sentensya kapalit ng ilang duwag na walang lakas ng loob na panagutan ang kanilang mga ginawa. Naipadala ko na ang mga file mula sa aksidente 3 taon na ang nakalilipas sa mga abogado para sa investigasyon. Lalabas din ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sa salitang, katotohanan, biglang nanginag si San Iten, na nagtatago sa karamihan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, at diretso siyang bumagsak sa lupa. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na sa wakas. Ang kahulugan ng pagkakasangkot ng pinakamayamang pamilya Lin. Malapit nang gumuho ang gusali ng mga kasinungalingang itinayo niya sa buong buhay niya. Pagdating pa lang ni Lin Chen, agad na inilipat ng mga reporter ang kanilang target. Hindi nila ako tinatanong kung bakit ko itinatapon ang aking mga magulang. Ngayon ay balisa na silang nagtatanong tungkol sa mga kritikal na punto ng 3 taong aksidente. Ang sentro ng bagyo ay naging San Atin na ngayon. Samantala, sa loob ng sala, ang nangungunang legal team na dinala ni Lin Chen ang kumontrol sa lahat ng pampublikong komunikasyon. Abala si Swangan sa paghahain sa akin ng tsaa at tubig. Nang makita ang biglaang suporta, ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala, napalitan ng paghanga. Kuya Senador, napaka-inosente mo noon. Hindi sulit ang magsakripisyo para sa isang pamilyang tulad nito. Bahagya akong napangiti. Noon, akala ko ang pamilya ang lahat. Ngayong malinaw na ang lahat, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Sakto lang, tumunog ang telepono ko. Si Papa ang tumatawag. Sa pagkakataong ito, wala nang dating agresyon at pang-aabuso sa kanyang boses. Puro basag at nagmamakaawang boses lang ang naririnig. Shulan, pakisabi kay Young Master Lin na tumigil na kung maaaresto niya si Senador Tan. Mawawasak ang buong pamilya natin. Siya mismo ang kapatid mo. Paano mo siya mapapanood na mapahamak? Malamig kong sagot. Papa, 3 taon na akong nakakulong para sa kanya. Naayos na ang mga utang natin. Ngayon, dapat na niyang asikasuhin ang buhay niya ng mag-isa. Pagkasabi nito, idinisconnect ko ang telepono at hinaranggan ang numero niya. Sa labas, nakahandusay si Saintin sa gitna ng maraming reporter. Wala siyang paraan para makatakas. Ang kanyang mukha, na dating puno ng pagiging superior, ay ngayon ay nababalot ng desperasyon. Pinapanood ko ang kaguluhan mula sa bintana. Ngunit ang susunod na hakbang ay tumatakbo sa aking isipan. Ang pagbawi sa bahay na iyon ay simula pa lamang. Gusto kong maintindihan nila. Ang dignidad at pagmamahal sa pamilya ay hindi lamang mga gimmick na magagamit nila kung kailan nila gusto. Ang interbensyon ni Lin Chen ay parang isang bomba sa malalim na dagat na nagpalipad sa huling piraso ng pag-asa ng pamilyang Sean. Nang pumutok ang balita na dinala ng pulisya si Sean Ton upang makipagtulungan sa investigasyon, ang aking mga magulang, na nangarap na yumaman bilang mga influencer, ay labis na nalungkot. Sa pagkakataong ito, wala silang dalang mga reporter o loudspeaker. Parang dalawang walang laman na puppet. Sumandal sila sa isa't isa at nakarating sa pinto ng aking study room. Ang mga kamay ni Papa, na laging nakataas para sampain ako, ay nanginginig na ngayon ng matindi. Mabigat at halos nagmamakaawa ang kanyang boses. Shaolin, pakiusap, magsabi ka lang ng kahit isang salita kay Young Master Lin. Ang bagay tungkol sa taong iyon ay maaaring ilibing. Ang kapatid mo ay anak niya. Hindi siya maaaring makulong. Tiningnan ko ang malalalim na kunot sa kanyang noo, ngunit wala akong naramdamang kahit kaunting pakikiramay. Ang ilang araw na ito ay nagpawi ng anumang natitirang pasasalamat para sa pamilyang ito. Bigla, lumuhad ang aking ina sa lupa at nagsimulang umiyak ng malakas. Shaolin, nagmamakaawa sa iyo si inay habang nakatiklop ang mga kamay. Para lamang sa iyong kapakanan. Iwan mo ang kapatid ko. Ayaw namin ng bahay. Babalik kami sa nayon. Magsasaka kami. Mahinang sabi ko, sige. Akin naman ang bahay na iyon noon pa man. Tungkol naman kay Senten, bibigyan siya ng batas ng hustisya. Hindi ako, pero mas malakas ang iyak ng nanay ko sa katahimikan ng silid-aralan. Pumikit ako. Pumasok sa isip ko ang mukha ko bago ako makulong. Puno ng pag-asa at pagmamahal ng pamilya. Noong panahong iyon, naramdaman kong tungkulin kong protektahan ang aking pamilya. Pero hindi ko alam na ang matigas na pagmamahal na iyon ang magiging gapos ko sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng pag-aresto kay Senten, sa wakas ay hinubad niya ng tuluyan ang kanyang mapagkunwaring maskara. Alam niyang tapos na ang lahat.
Kaya't pinlano niyang ibenta ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay bago ang sapilitang pagbitay ng korte. Napunit ang sofa. Ang mga mamahaling lampara ay bahagyang nabura. Maging ang mga pandekorasyon na painting sa mga dingding ay galit na pinunit. Para siyang isang takot na asong mangangaso, sabik na agawin ang bawat piraso ng laman bago mawala ang teritoryo nito. Wala akong pakialam. Ibenta mo ang mga segunda manong muebles na ito sa anumang paraan na kaya mo. At ang refrigerator na iyon, ay dapat na wala na pagdating ng gabi. Nang magsimula siyang magreklamo na parang baliw. Habang abala siya sa pag-aalis ng kanyang mga gamit, dumating si abogado dyan sa gate kasama ang ilang nakaunipormeng kawani ng korte. Nang makita ang kalat sa loob ng bahay, umiwas si abogado dyan. Mrs. Asia, ayon sa utos ng korte para sa pagsamsam, lahat ng nakapirming pasilidad at aksesorya ng ari-ariang ito ay protektado. Ang inyong mga aksyon ay kabilang sa kategorya ng sinasadyang pinsala sa ari-arian. Si Shalin, na sumisigaw na parang baliw, ay sumugod sa kanila gamit ang gunting. Umalis kayo rito. Bahay ito ng aking asawa. Ang dating bilanggo na si Sungli ay walang karapatang kunin ito. Jijibain ko ito, pero hindi ko siya bibigyan kahit isang ladrilyo. Mabilis na sumugod ang kawani ng korte. Tumakbo sila upang saluhin siya. Natamba si Sialin sa maalikabok na sahig. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan niya, habang pinagmamasdan ang mga bagay na hindi pa niya naaalis. Nakatayo ako sa lilim ng isang puno sa harap ng lumang bahay. Pinanood ko habang ang lahat ng mga bagay na dating bahagi ng aking buhay ay isa-isang tinatakan. Ito ang bahay na binili ko gamit ang aking pagsusumikap, kung saan ko ipinuhunan ang lahat ng aking mga pangarap para sa hinaharap. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko itong winasak ni Sialin, nakaramdam ako ng kakaibang gun sa aking puso sa unang pagkakataon. Kung ang ilang mga bagay ay hindi lubusang nawasak, isang bagong buhay ang hindi kailanman tunay na magsisimula. Hindi maaari. Nasa lahat ng dako na ngayon ang mga selyo ng korte. Si Sialin ay dinala para sa investigasyon sa ilalim ng suspensyon dahil sa pinsala sa ari-arian. Ang pasilyo, na dating maingay sa ingay, ay naging tahimik na parang isang libingan. Tanging ang aking matatandang magulang na lamang ang natitira, na parang yumao na ang kanilang mga kaluluwa. Sila ay nakaupong wasak sa malamig na hagdan. Tiningnan ko ang pinto ng seguridad na personal kong pinili at inilagay. Nagbabalat na ngayon ang pintura nito, tulad ng marupok na ugnayan ng pamilya sa bahay na ito. Itinaas ng aking ama ang kanyang ulo. Wala na sa kanyang malabong mga mata ang autoridad na dating taglay nila. Walang katapusang panghihinayang na lamang ang natitira. Mabigat at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Shulan, talagang wawasakin mo ba kami ng lubusan? Nagdurusa ang iyong kapatid sa loob. At nandito ka para kunin ang kanyang bahay. Kinain na ba ng mga aso ang iyong konsensya? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Papa, hinukay ko ang aking konsensya 3 taon na ang nakalilipas sa kulungan. Ipapaayos ko ang bahay na ito. Pero mula ngayon, hindi ko na kayo hahayaang tumuntong dito. Nang marinig ito, muntik nang umiyak muli ang aking ina, habang pinapalo ang kanyang mga hita. Ngunit may isang malambot ngunit malakas na kamay na pumihil sa kanya. Hindi ko alam kung kailan tumayo si Subangwan sa dulo ng pasilyo. Nakasuot siya ng propesyonal na suit at may hawak na ilang legal na dokumento. Magalang niyang binati ang aking mga magulang, ngunit walang puwang para sa pagtatalo sa kanyang boses. Tiyo, tita, ako ang personal na katulong ni Mr. Senador. Natapos na ang buong proseso ng batas para sa karagdagang paghawak ng ari-ariang ito. Kung magpapatuloy kayo sa paggawa ng gulo, maghahain ako ng personal restraining order para kay Mr. Senador. Lubos na nagulat ang aking mga magulang sa kanyang propesyonal na presensya. May ugali siyang lumikha ng drama sa bahay. Ngunit isa siyang edukadong tao na nagsasalita ng wika ng batas at mga patakaran. Takot siya sa mga tao. Medyo nagulat ako nang makita ko siya at nagtanong, bakit ka nandito? Bahagyang ngumiti si Subhanggavan. Sabi ni Young Master Lin kailangan mo ng isang taong nakakaintindi ng pagkalugi at detalyado. Kaya nagboluntaryo ako. Kuya Senador, hindi mo kailangang gawin ang marumi at mahirap na trabaho ng mag-isa. Hayaan mo akong gawin ito. Tiningnan ko siya at isang init ang kumalat sa aking puso. Nang iniwan ako ng lahat,
Ang babaeng ito na dati ay nangungupahan lang sa akin ay naging pinakamalakas kong suporta. Kahit na inuwi ko na siya, tuluyan nang nawala si Sialin. Hindi ito nangyari. Sinamantala ang panahon ng piyansa, nakipag-ugnayan siya kay Swangwan sa pamamagitan ng ilang mga kontak. Akala niya ay pansamantalang empleyado lamang si Swangwan na kinuha ko. Kaya nagpa siya siyang suhulan ito para basagin ang aking mga depensa mula sa loob. Naupo si Sialin sa kabilang mesa. Hindi may tago ang pagod sa kanyang mga mata kahit na sa kanyang makapal na makeup. Kumuha siya ng bank card mula sa kanyang bag at dahan-daang inilapit ito kay Swangwan. Mahina ang kanyang boses, ngunit halata ang kasakiman sa kanyang mga mata. Pakiusap, kung mahahanap mo ang orihinal na kontrata ng pagbebenta, babalik ako. Kung gagawin mo, makukuha mo ang 500,000 rupees mula sa card na ito. Kalmadong humigop si Subangan ng kape. Ibinaba niya ang tasa, at isang mapanghamak na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Sialin na parang nakatingin sa isang payaso. Mrs. Shia, malamang may mali kang naintindihan. Hindi ako empleyado ni Mr. Senador. Kasosyo niya ako sa negosyo, at ang lahat ng pagtatangka mong suhulan ako para sirain ang ebidensya ay naitala na. Agad na namutla ang mukha ni Sialin. Napatayo siya sa gulat. Ikaw na walang hiya, paano mo ako nagawang pagtaksilan? Tanong niya. Ang marumi niyang pera. Huwag kang magpaloko. Isa lamang siyang walang kwentang dating bilanggo. Pumasok ako at nakita ko ang kanyang sirang kalagayan. Dati siyang hipag ko. Naisip ko pang ang bilhan siya ng kotse at bahay. Ngunit pinili niya ang pinakamasakiman at pinakamasamang landas. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng pagkadismaya. Sinira mo ang iyong huling pagkakataon gamit ang sarili mong mga kamay. Naghihintay si Abogado John sa ibaba. Tungkol sa panunuhol at pakikialam sa ebidensya. Ngayon ipaliwanag mo ito sa hukom. Natamba si Sialin sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang bintana ng pribadong silid. Sumikat ang sikat ng araw sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang liwanagan ang kadiliman sa loob niya. Lumingon ako at tumingin kay Swangwan. Komandat siya sa akin. Ang tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan namin ay ramdam na ramdam sa hangin. Ang resulta ng labanang ito sa pagitan ng kasakiman at pagtataksil ay napagpasyahan na. Ngunit ang tunay na pagtutuos ay nagsisimula pa lamang. Matapos madala si Sialin, ang aking ama, na nakapagpigil sa sarili hanggang ngayon, ay biglang nagkasakit. Nakahiga siya sa isang kama sa ospital, may tuwalya sa kanyang noo, at walang humpay na ibinubulong ang pangalan ni San Eten. Alam kong ito na ang kanyang huling emosyonal na pangungutya. Dapat kong bawiin ang kaso. Pagpasok ko sa kwarto, nakaupo ang nanay ko sa tabi ng kama, pinupunasan ang kanyang mga luha. Nang makita ako, hindi na niya ako agad inabuso tulad ng dati, sa halip, nanginginig, hinawakan ang gilid ng aking damit. Dumudugo ang kanyang mga mata. Shulan, hindi na ito matiis ng puso ng iyong ama. Sinasabi ng doktor na hindi na siya dapat bigyan ng anumang libangan. Para mailigtas ang pamilyang ito mula sa pagkakawatak-watak, patawarin mo ang iyong kapatid at si Shulan. Dahan-dahan kong pinakawalan ang aking mga damit. Napakakalma ng aking boses na walang emosyon dito. Inay, nadurog din ang puso ko noong nakulong ako 3 taon na ang nakalilipas. Sino ang nagpatawad sa akin nang maisip nila ang kanilang pamilya? Ang aking ama, na nakahiga sa kama, ay biglang umubo ng malakas. Sumenyas siya sa akin na may nanginginig na kamay. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Tiningnan ko siya. Walang galit sa aking puso. Ang naroon lamang ay ang pagod na dumarating pagkatapos maunawaan ang katotohanan ng mundo. Ikaw na walang kwentang anak, gusto mo ba akong patayin? Ikaw Shalin, putol ko. Sabi ng doktor ay mataas lang ang presyon ng dugo mo. Walang seryosong epekto. Maaaring gumana ang pag-arte na ito para sa mga mamamahayag, ngunit hindi para sa akin ngayon. Lumabas ako ng silid ng ospital. Mula sa likuran. Naririnig ko ang desperadong iyak ng aking ina. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi mapigilan ng drama sa ospital ang takbo ng aking buhay. Naupo ako sa isang rocking chair sa terasa, nakatanaw sa kalmadong lawa sa malayo. Nang sandaling iyon, nagdala si Swangwan ng 2 tasa ng sariwang kape at dahan-daang inilagay ang mga ito sa mesa. Ang kanyang mga galaw ay natural, na parang matagal na kaming magkasama ng ganito.
Sa mga panahong ito, siya ang humawak ng maraming legal na dokumento at mga problemang panlipunan para sa akin, na tinulungan akong makatakas sa putik ng mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Kinumplito ng bayaw na si Young Master Lin ang lahat ng mga patunay ng aksidente noong taong iyon. Opisyal na ngayong nakumpirma na ginawa kang isang kambing na makatakas ni San Eten. Malapit nang ibigay ang huling hatol. Bahagya akong tumango. Kailangan natin siyang pumunta sa kanyang nararapat. Dapat sana'y inako niya ang responsibilidad na iyon 3 taon na ang nakalilipas. Hindi maganda ang kalagayan ni San Eten sa detention center. Ngayon ay wala na siyang proteksyon ng kanyang mga magulang o ng mga pekeng ahente ni Shalin. Ang kanyang ugali, na sira mula pagkabata, ay lalo lamang magpapahirap sa kanya doon. Nanatiling tahimik si Subhan ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng may malambot na mga mata. Ano ang plano mo kapag natapos na ang lahat ng ito? Dito ka ba mananatili? Mananatili ka ba bilang isang may-ari ng lupa sa Stone Villa? Tumingin ako kay Horizon sa malayo at bahagyang ngumiti. Simula pa lamang ito. Babawi ako sa 3 taong nawala ko sa mas makabuluhang paraan. Tiningnan ko siya. Bangan, tutulungan mo pa rin ba ako? Walang sinabi si Swangwan. Ngumiti lang siya at tumango. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang kristal. Alam kong unti-unting nawawala ang bulok na kadiliman sa aking buhay, at isang bagong buhay ang unti-unting lumilitaw, tulad ng araw sa umaga na sumisikat sa ibabaw ng lawa. Batay sa ebidensyang ibinigay ng pamilya Lin. Ang katotohanan tungkol sa aksidente, na itinago sa loob ng 3 taon, ay sa wakas ay nabunyag sa mundo ng opisyal itong idagdag sa talaan ng kaso. Si Senador Eten ay sinentensyahan ng 4 na taon sa bilangguan dahil sa mga kasong pagmamanipula kay Hayden Ron at sa isa pang tao upang akuan ang sisi. Nang marinig ang hatol, si Senador Eten ay napahagulgol sa hukuman. Palagi niyang iniisip na sa tulong ng proteksyon ng magulang at drama ni Sialin, palagi siyang makakapagtago sa likod ng aking anino. Ngunit nakalimutan niya na ang mga anino ay mayroon ding katapusan. Ang aking ama ay umiiyak at dinadagukan ang kanyang dibdib sa korte. Ang aking anak na lalaki, na nanirahan sa loob ng 4 na taon sa prestihiyosong. Nagtapos siya sa unibersidad, nasira ang buhay niya. Senador Lin, paano mo nagawang maging ganito kalupit ang kuya niya? Dahan-dahan akong tumayo at tumingin sa aking ama ng may mahinahong mga mata. Tay, sa loob ng 3 taon na ginugol ko sa bilangguan para sa kanya, kahit kailan ay hindi ko narinig na magsalita kalaban sa kanya. Ngayon na inaalagaan niya lang ang sarili niya, hindi ko na matiis. Halos walang malay na umiiyak ang aking ina. Sa mahinang boses, ikinukwento niya sa akin ang tungkol sa pagkasira ng pamilya. Ngunit hindi ko pinansin. Dumiretso akong lumabas ng korte. Tumama ang malamig na hangin sa aking mukha. Ngunit sa aking puso, ang una. Nakaramdam ako ng kakaibang gan. Ginoong Senador, dahil sa maraming kaso, ang sentensya kay Zialin ay malamang na hindi bababa sa isang sentensya. At tungkol naman sa alitan sa ari-arian, ito ay ganap na sarado. Sarado. Bahagya akong napangiti. Ngunit ito ang simula ng isang bagong buhay para sa akin. Abogado dyan, pakiusap na i-connecte mo ako kay Young Master Lin. Gusto kong simulan ang planong pamumuhunan na iyon. Opo, Ginoong Senador, Young Master Lin. Ito ang abogado dyan na nagsasalita. Gusto kang makausap ni Ginoong Senador. Pagkatapos ng sakuna sa pamilya, hindi na ako nalunod sa saya ng paghihiganti. Sa halip, kinuha ko ang buhay ni Lin Chen. Tinanggap ko ang imbitasyon at opisyal na pumasok sa piling grupo ng mga negosyante. Nagbenta ako ng 5 villa para sa aking panimulang puhunan. Gamit ang perang iyon, gusto kong magtayo ng sarili kong imperyo sa negosyo. Sa reception, nagsuot ako ng custom-made na suit. Mas kalmado at matatag ang aking presensya kaysa dati. Si Sabangan, bilang aking kasosyo sa negosyo, ay nakakakuha ng atensyon suot ang isang eleganteng gown sa gabi. Komportable siyang gumalaw kasama ang mga kilalang lider ng negosyo, nagsalita ng may kumpiyansa at ipinakilala ako sa mga maimpluwensyang tao isa-isa. By Senador. Ang lalaking nasa unahan ay ang presidente ng Chamber of Commerce. Interesado siya sa proyekto ninyong pagsasaayos ng lumang lungsod. Gusto niya kayong makausap ng pribado. Tumango ako ng bahagya. Sige, mukhang maayos naman ang unang hakbang namin. Pero nang papalapit na kami, biglang may isang hindi inaasahang bisita ang humarang sa aming daan.
Nang papalapit na kami, may isang hindi inaasahang bisita ang humarang sa aming daan. Isa siyang sikat na ahente ng real estate mula sa Hainan City. Habang iniikot ni Mr. Joe ang kanyang baso ng alak, ay sinabi niya ng may sarkastiko na ngiti, "Mr. Senador, ang dami mong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Nagkakagulo. Nabalitaan kong may seryosong alitan kayo ng pamilya mo. Mahalaga ang pagkakasundo sa negosyo. Kung kaya mong harapin ang sarili mong mga magulang, sino ang magiging komportableng makipagtulungan sa iyo?" Tiningnan ko siya ng mahinahon. "Mr. Joe, napakalakas ng impormasyon mo. Pero pinapatakbo ko ang negosyo ko batay sa mga patakaran at hangganan. Ang mga taong walang sariling hangganan ay hindi karapat-dapat makipagtulungan sa akin." Agad na napangiwi ang mukha ni Mr. Joe. Iniwas din ng mga negosyanteng nakatayo malapit sa kanila ang kanilang tingin. Malinaw na hindi siya kumbinsido sa aking lakas at kakayahan. Ay muling sinusuri, ngunit hindi ko hinayaang maapektuhan ng maliit na insidenteng ito ang aking ritmo. Alam kong mahaba pa ang daan sa hinaharap. Ang mga kakompetensyang tulad ni Mr. Joe ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap ako ng isa pang imbitasyon mula kay Mr. Joe. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sa wakas ay tinanggap ko ang pulong. Pagpasok ko, nakita ko si Mr. Joe na nakaupo sa isang sofa na gawa sa katad. Iniikot niya ang 2 bolang jade sa kanyang kamay at may parehong mapagkunwaring ngiti sa kanyang mukha, na parang kontrolado niya ang kapalaran ng ibang tao. Tila nilikha siya ng aking mga sakam na magulang. Sasamantalahin niya ang iskandalo at pipilitin akong umalis sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang lungsod. Pumunta ako at umupo ng komportable sa harap niya. Nakatayo si Sabhanggavan sa likuran ko. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang makapal na sobra na puno ng mga dokumento sa mesang marmol. Malalim at mabigat ang tunog ng pagbagsak ng sobra, parang isang kampana ng babala. Tiningnan ako ni Mr. Joe nang may paghamak. Bumuga siya ng usok at nagsalita ng may pagwawalang bahala. "Mr. Senador, ano ang napagpasyahan mo? Hindi pa humuhupa ang online news. Kung ililipat mo sa akin ang lupang iyan, ginagarantiyahan kong mawawala ang lahat ng mga mamamahayag bukas. At magiging matagumpay kang negosyante muli." Ibinaba ko ang aking tasa, bahagyang ngumiti, at sinenyasan si Subangwan. "Ginoong Joe, malamang nakalimutan mo kung saan ko ginugol ang 3 taong iyon. Doon ko natutunan ang pinakamahalagang bagay, huwag sumuko sa mga banta." Binuksan ni Subangwan ang sobra. Sa loob ay matibay na ebidensya ng mga ilegal na demolisyon ni Ginoong Joe, pag-iwas sa buwis, at maraming kaso ng panunuhol. Kinuha ni Lin Chen ang lahat ng impormasyong ito mula sa intelligence network ng pamilyang Lin ng magdamag. Sinabi ko sa mahinahong boses, "Ginoong Joe, paano kung ibigay ko ang lahat ng ito sa Economic Investigation Squad? Makakaligtas kaya ang kumpanya ninyo sa katapusan ng linggo?" Agad na tumigil ang ngiti ni G. Zhao. Nagdikit ang mga bowl ang pang-ihip sa kanyang mga kamay, na lumilikha ng isang matalim at iritadong tunog. Lumitaw ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Gumuho ang kanyang ego sa harap ng lahat ng ebidensya. "G. Senador, pareho tayong negosyante. Hindi na kailangang umabot sa ganito, di ba?" Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang aking suit, at nagbigay ng isang kumpiyansang ngiti. "Maaaring mamatay ang mga isda, ngunit hindi masisira ang aking lambat. G. Zhao, ayaw ko ring gawin kang kaaway ko. Kung hindi, ang susunod nating pagkikita ay sa korte." Lumabas ako ng bulwagan ng hindi lumilingon. Bumagsak si Mr. Joe sa sofa na parang tambak ng putik. Pansamantalang hamupa ang unos ng mundo ng negosyo. Ngunit ang mga tunay na pagsubok na nakalaan sa akin sa buhay ay nagsisimula pa lamang. Pagkalipas ng 6 na buwan, nanganak si Cialin ng isang anak na lalaki sa isang fertility hospital. Parehong sina Santen at Cialin ay nagsisilbi na ng kanilang sentensya sa fertility, at itinuring ng kabilang pamilya ang bata na isang pasanin. Pagkatapos ng maraming pagliko at pagliko, sa wakas ay narating ng maliit na sanggol ang aking silid-aralan. Nakatitig ako sa maliit na buhay na nakahiga sa duyan ng may masalimuot na mga mata. Ano ang ipapangalan ko rito? Walang ideya si Cialin. Hindi. Wala roon. Blanko ang espasyong ito sa sertipiko ng kapanganakan. Tumingin sa akin si Subangwan. "Kuya Senador, napagdesisyonan mo na ba talagang ampunan ang batang ito?"
Nangangahulugan ito na habang buhay kang makakaugnay sa mga anino ng dalawang taong iyon. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang bata. Iniunat niya ang kanyang kalingkingan at mahigpit na hinawakan ang daliri ni Subangwan. Marahan akong ngumiti. Wala siyang pagpipilian. Pero mayroon ako. Binuhat ko ang bata. Ang magiging pangalan niya ay Senador Ian. Bilang pag-alaala sa pagmamahal ng yumaong pamilya at para ipaalala sa aking sarili na hindi ko na muling uulitin ang parehong pagkakamali. Hindi ko dapat. Sa kabila ng pagtitiis ng mga kritisismo mula sa labas, opisyal kong natapos ang proseso ng pag-aampun kay Niner upang makahanap siya ng isang kalmado at matatag na kapaligiran. Pinabagal ko ang pagpapalawak ng aking negosyo, at tinanggihan din ng Subanganwan ang ilang mga alok na may mataas na sweldo. Mabilis na lumipas ang panahon, at naging pinakabanayad na hardin sa tahanan ito. 3 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ang mga puno ng ginkgo sa hardin ng villa ay unang naging dilaw, pagkatapos ay berde muli. 3 taon ng tag-araw at taglamig ay tahimik na dumaan sa aking mga daliri. Si Niner, na dating isang sanggol na nakasuot ng lampin, ngayon ay naging isang maliit na batang babae, na may dalang bag pang eskwela. Tatakbo siya palapit sa akin gamit ang kanyang maliliit na binti at tatawagan akong Papa. Papa, sabi ni Tia Bangguan ay dadalhin niya ako sa Juho ngayon. Halika dali. Natunaw ang puso ko nang makitang masayang-masaya si Niner. Binuhat ko siya at buong pagmamahal na hinawakan ang kanyang ilong. Sige, ihahatid ka nina Papa at Tia Bangguan. Tahimik ang 3 taong gulang na ito. Minsan ay nababaliw siya ng ilang magagaspang na tunog. Kada ilang buwan ay lumalabas ang aking mga magulang sa lugar ng villa. Palagi silang nangangailangan ng pera para sa kasal. Minsan ay para sa suhol ni San Iten sa loob, minsan naman para sa mga gastusin sa pagpapagamot ni Sialin. Sisigaw muli ang aking ama, kakatok sa bakal na gate. Ang kanyang dating boses ay kasing lason pa rin. Senglan, inaalagaan mo ang isang taong walang utang na loob, at ang sarili mong kapatid ay nagdurusa sa bilangguan. Hindi mo man lang siya pinupuntahan. Wala ka bang puso? Nakatayo ako sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatingin sa lalaking minsan kong iginagalang. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Ang pensiyon na ibinibigay ko sa iyo ay sapat na para sa isang normal na buhay. Kung tungkol kay Seneten, kasalanan niya ito. Walang ibang magdurusa sa kanyang parusa. Isinara ko ang bintana. Ang kanyang pang-aabuso ay nanatili sa labas. Wala na. Tumatawa ng malakas si Niner sa aking mga bisig. Siya ang naging pinakamalaking kaliwan ko nitong 3 taon. Samantala, sa sulok, nakaupo akong takot na takot, hawak ang isang sirang bakal na tray. Si Johat, na dating may hawak ng mga sulat ng pagpasok sa mga prestihiyosong unibersidad, ay puno na ngayon ng mga paltos dahil sa mabigat na trabaho. Tumawa ang kanyang mga kasama sa selda, sabay tambak ng tirang pagkain sa kanyang tray. Hoy, ikaw pa rin ang henyo na nagpadala sa iyong kuya sa kulungan kapalit mo. Anong nangyari? Ngayon, iniisip mong kumain ng hindi naglilinis ng sahig. Nanginginig ang katawan ni Seneten sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pasensya na, gagawin ko na ngayon. Agad niyang inilapag ang tray at sinimulang pulutin ang mop na parang binugbog na aso. Akala niya ang bilangguan ay isang lugar lamang matutulugan. Ngunit ang mga patakaran doon ay mas malupit pa kaysa sa labas ng mundo. Sinubukan niyang humingi ng proteksyon sa loob gamit ang aking pangalan. Ang aking kuya ay si Senador Gun. Siya ay napakayaman. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng sinuman. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, siya ay sinampal ng malakas. Mayroong malinaw na paghamak sa mga mata ng ibang tao. Paghamak sa isang taong makasarili sa kaibuturan. Ang iyong kuya, si Senador Gun, ay ang tagapagtaguyod ng pinakamayamang pamilya. At iniinsulto mo ang iyong sariling kapatid. Nagtataksil na hayop. Hindi ka karapat-dapat na pangalanan. Mula ngayon, luluhod ka rito. Natamba si San Iten sa sahig na puno ng dumi. Pumikit siya. Sa wakas ay naunawaan niya ang kawalan ng magawa na naramdaman ko sa pagpaparami. Ngunit ang pagkakaiba ay, pumunta ako upang protektahan ang isang tao, at siya ay nagbabayad lamang para sa kanyang mga anak na lalaki. Di nagtagal, ang balita tungkol sa kalagayan ni San Iten sa pagpaparami ay nakarating sa aking mga magulang. Ngunit sa halip na pag-isipan ang mga pagkakamali ni San Iten, ibinili nila ang buong sisi sa akin.
Akala nila hindi ko ginagamit ang aking mga contact lens. Ang aking ama muli para sa kanyang maliit na anak na lalaki. Dumating ka sa buhay ko. Mga damit na hindi napalitan ng ilang araw. Isang mabahong amoy at isang mabigat na boses na puno ng galit. Senglan, tingnan mo kung paano nabubuhay ang kapatid mo sa kulungan. Nabali pa nga ang isang tadyang niya at nandito ka na kumakain at umiinom ng comfortable. Sumagot ako nang hindi binabago ang aking ekspresyon. Siya mismo ang pumili ng landas na ito. 3 taon na ang nakalilipas, habang pinagdadaanan ko ang lahat ng ito, ikaw mismo ang nagsabi na ang isang nakatatandang kapatid ay parang isang ama. Matutong magparaya. Noon lang, biglang lumitaw ang aking ina mula sa likod ng mga bulaklak. Ang parehong drama na naman. Gusto niyang bumagsak sa lupa at lumikha ng ingay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Diretso kong sinenyasan ang mga security staff. Ina. Nagsimula siyang sumigaw. Lahat kayo, tingnan ninyo. Gusto niyang patayin ang mga magulang niya. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng kapatid niya. Malamig ko silang tiningnan. Nawala ang huling bakas ng lamang sa aking mga mata. Ang walang hiyang tinutukoy ninyo ay ang tunay na anak ni San Ethan at si Alin. Kung gagawa kayo ulit ng drama dito, ipapakulong ko ang abogado para malaman ni San Ethan kung paano tinatrato ng mga magulang niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Biglang tumigil ang boses ng aking ina. Nakatitig siya sa akin na parang isang matandang inahin na sinakal. Hindi nila alam na si Nenner ay anak ni San Ethan at si Alin. Sa sandaling iyon, pareho silang natigilan. Isang sarkastiko na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumingon ako at nagsimulang pumasok sa loob, ngunit pinigilan ako ni Papa. Ang kanyang boses ay maingat, puno ng pag-asa, at mapang-akit. Shulan, hayaan mong makita ko ang sanggol. Pumasok ako sa loob ng bahay nang hindi lumilingon. Hindi ko sila kailanman hahayaang lumapit kay Nayaner. Wala akong tiwala sa mga taong ito. Nakatayo si Sabangan sa pintuan, karga ang natutulog na si Nayaner sa kanyang mga bisig. Isang mahinang liwanag ang tumama sa kanilang dalawa. Iyan ang tahanang gusto kong protektahan. Simula nang ipanganak ni Selen si Nayaner sa detention hospital. Malamig at mabigat ang postmortem. Ang pressure sa pag-iisip ay humantong sa isang malubhang malalang sakit. Ang babaeng dating nagmamalasakit lamang sa ginto at pilak at marangyang buhay ay ngayon ay nanghihina na nakahiga sa isang kama sa ospital, tuyot at naninilaw ang kanyang buhok habang nakatitig sa kisame ng may mga matang walang laman. Lumubog ang kanyang mga pisngi dahil sa talamak na kakulangan ng dugo at nutrisyon. Kahit ang pagbangon para uminom ng kaunting tubig ay naging lubhang mahirap. Bagamat inaalagaan siya ng mga gwardya ayon sa mga patakaran, ang lamig ng pakiramdam ng institusyon ay lalo lamang nagpalole sa kanyang kalungkutan. Bata, nasaan ang batang iyon? Aking. Saan siya dinala ng aking ina? Hindi sumagot ang nurse na nakatayo sa tabi niya. Pinalitan lang niya ang drip gaya ng dati. Hindi niya alam na ang kanyang ina, na mas nagmamahal sa pera kaysa sa buhay mismo, ay iniwan na ang bata, na itinuturing itong isang pasanin. Hindi rin niya alam na ang kapatid na dati niyang iniinsulto sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang kriminal sa reforma sa paggawa ay naging huling pag-asa na ngayon ng kanyang anak. Isang mapait na luha ang damaloy sa gilid ng mata ni Shilin. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Senador Ten, pinagtatawanan mo ba ako? Narating ko na ang estadong ito. Masaya ka na ba ngayon? Pinagsisihan niya ang pananakit sa iba. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng buhay na marangya na maaari sana niyang makamit. Sa ilalim ng baluktot na pagpapahirap sa pag-iisip na ito, patuloy na bumabalik ang kanyang sakit. Sinabi ng doktor na ang malalang sakit na ito ay malamang naguguluhin siya habang buhay. Ang sikat ng araw ay pumasok sa mga rehas ng bintana, na naglalagay ng mga bitik-bitik na anino sa sahig. Pinaikit ni Shaolin ang kanyang mga mata. Bumalik sa kanyang isipan ang mga araw na namuhay siya ng marangya sa aking apartment na binayaran ng pera. Ngunit sa huli, ang mga araw na iyon ay isa na lamang pangarap na hindi na niya maaaring balikan. Nang malaman ng aking mga magulang na inampun ko si Niner. Pagkatapos, sa wakas ay naintindihan ko ang sitwasyon. Alam mo ba, ngayon, hindi na niya mapagkakatiwalaan sina Centener at Shaolin. Kung tuluyan niya akong gagalitin, mapipilitan siyang mamaalamod sa mga lansangan habang buhay. Kaya nang malaman niyang malubha ang sakit ni Shaolin,
Hindi na siya nagdala ng mga reporter at gumawa ng eksena tulad ng dati, pero nagbago ang kanyang ugali. Nakayuko ang aking ama sa gilid ng sofa, kinakabahang hinihimas ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita. Walang tigil na pinupunasan ng aking ina ang kanyang mga luha. Paminsan-minsan, pareho silang sumusulyap sa akin na parang mga batang nagkamali kami. Inaamin ni Papa Shaolin na mga hanggal kami noon. Nasaktan ka namin. Ngayon, ang kapatid mo ay nasa kulungan, at si Shaolin ay nakikipaglaban sa isang malalang sakit sa ospital. Ang aming pamilya ay tanging sa iyo lamang maaasahan. Oo, Shaolin, pinagsisisihan ito ng aking inaaraw-araw. Hindi namin dapat ginawa ito sa iyo noon. Malaki ang gastos sa sakit ni Shaolin. Tingnan mo, kahit papaano ay tulungan mo si Nienir ng kaunti. Ibinaba ko ang ulat sa aking kamay at tiningnan siya ng malamig. Ang kanyang nahuling pagpapakumbaba ay hindi ako natuwa, sa halip ay tila mas ironic pa. Kung ako ang kawawang dating bilanggo na kakalabas lang sa kulungan. Magsasalita ba ng ganito kalumanay ang mga taong ito sa akin? Natatakot ba silang baka tumigil ako sa pagbabayad sa kanila ng pensiyon? O talagang iniisip nilang karapat-dapat sisaliin sa awa? Bahagyang namula ang mukha ng aking ama. Sumilay ang isang kislap ng kahihiyan sa kanyang mga mata, ngunit agad niyang pinilit ang isang ngiti. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw ang sarili naming anak. Malinaw na gusto naming maging maayos ang pamilya. Kung hindi mawawala ang sakit ni Saliin, ano ang sasabihin namin kay Nianor kapag lumaki na siya? Noon din bumaba si Subangan Wan sa hagdan, karga si Nianor sa kanyang mga bisig. Nang makita ang eksenang ito, kusang tumakbo si Nianor patungo sa kanya. Kumapit siya sa dibdib ko. Gusto ni Brother Senador Nianer ang anak niya. Tungkol naman sa gastusin sa pagpapagamot ni Celine, sabi ng abogado, maliit na bahagi lang ang babayaran namin kung susundin namin ang proseso. Nataranta ang nanay ko nang marinig ang proseso, pero hindi siya naglakas loob na magtaas ng boses. Tiningnan niya lang ako ng may pag-asam. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagkalkula ng pagkabalisa. Mahina niyang sinabi, Shaoli, huwag mong pakinggan ang abogadong iyan, tagalabas lang siya. Pamilya tayo. Isipin mo ang kawanggawa na ito. Tulungan mo si Celine. Inay, hindi niya kayang hayaan silang mabuhay ng ganito. Ang huling natitirang init sa aking puso ay unti-unting naglaho habang pinapanood ko silang bumagsak. Ang mga taong ito ay hindi gumaling. Sila ay lalong nanghina. At iniisip ko kung paano tatapusin ang drama ng pagtubos na ito. Bago pa ako makapagdesisyon kung ano ang gagawin kay Sialin, natanggap ko ang balita na siya ay namatay ng mag-isa sa isang detention hospital isang malamig at madilim na gabi, dahil sa matagal na pagbaluktot ng isip at paulit-ulit na pisikal na karamdaman. Hindi na niya makita muli ang bata. Hindi na niya mahintay na makalabas si Sutton sa kulungan. Pagkalipas ng ilang sandali, pinalaya rin si Sutton pagkatapos makumplito ang kanyang sentensya. Wala na. 4 na taon sa bilangguan ang tuluyang sumire sa kanyang respeto sa sarili. Ngunit lalo lamang nitong pinatindi ang karahasan sa loob niya. Paglabas niya mula sa mga pintuan ng bilangguan, naghihintay na ang kanyang mga magulang na puti na ang buhok. Hindi nila pinag-isipan ang mga krimen ni Senador Ten, sa halip ay ibinenta niya ang lahat ng ari-arian sa nayon upang suportahan ang kanilang minamahal na anak na lalaki. Ngunit hindi na si Senador Ten ang taong kilala nila. Wala na ang mahuhusay at magalang na estudyante. Sinipa ni Senador Ten ang luggage bag na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ganito lang kalaki ang dinala ninyong pera, mga kawawang tao. Maginhawa ang buhay ninyo sa lahat ng ito, at binibigyan ninyo ako ng sira-sirang kubo na ito para tirhan. Walang kakayahan sina Shuten, tatay at nanay. Lahat ng pera ay napunta sa pagpapagamot ninyo ni Linlin. Magtira muna tayo. Bukas, maghahanap ng trabaho si tatay sa isang construction site. Magtatrabaho si nanay bilang katulong. Tiyak na masusustentuhan namin kayo. Ngumisi si Senador Ten at tumingin sa kanyang mga magulang na nakayuko. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Karapatan na lang ang natitira. Sa bilangguan, natutunan niyang apihin ang mahihina at katakutan ang makapangyarihan. At ngayon, ang pinakamahihirap na tao sa mundo ay ang sarili niyang mga magulang. Bilisan mo, at huwag mong banggitin ang pangalan ng lalaking iyon na si Senador Glynn sa harap ko. Kapag gumaling na ako, maaga o huli ay aayusin ko ang aking mga utang sa kanya.
Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at, takot na sumunod sa kanya. Akala nila ay nakahanap na sila muli ng suporta. Hindi nila namamalayan, nagdala sila ng kadiliman sa kanilang tahanan na hindi kailanman mapupunan. Di nagtagal pagkatapos siyang mapalaya mula sa bilangguan, nasuri si Senten na may sakit na nakamamatay. Ang paghihirap ng sakit ay lalong nagpabaliw sa kanya. Araw-araw siyang nakahiga sa kama. Magsisihiga ako at bubugbugin ang mga magulang ko na umuuwi ng pagod galing sa trabaho. Sisimulan ko silang abusuhin kahit sa pinakamaliit na bagay na ayaw ko. Bakit ang sama ng buhay ko? Sinusubukan mo ba akong lasunin para makatipid ng pera? Umalis ka rito at kumita ng pera. Gusto kong kumain ng karne. Gusto kong uminom ng alak. Si Shouutan Azma ay nagtrabaho ng 12 oras sa isang araw. Wala talaga kaming pera. At huwag mong banggitin ang kapatid mo. Hinaranggan niya kaming lahat. Ito ang aming kapalaran. Ang kapalaran na pinili namin. Ang buhay na iyon ay ibang-iba sa impyerno doon. Ang buhay ko ngayon ay lubos na kaligayahan. Papasok na ako sa isang mundong hindi ko pa nakikita noon. Matapos kong mabawi ang lahat ng ari-arian, ipinasa ko ang negosyo sa isang profesional na pangkat. Sinimulan kong ituon ang aking enerhiya sa aking pamilya, at sa isang maganda at maaraw na araw, pinakasalan ko ang aking bangan. Nang araw ding iyon, patakbong pumasok si Nir, dala ang isang perpektong marka sa pagsusulit. Nay, Bangan, Tay, Nay, Bangan, tingnan mo, ako ang nauna. Mapagmahal na pinunasan ni Bangan ang pawis sa noo ni Nir at tumingin sa akin ng may pag-asa. Kuya, isama natin si Nir sa bakasyon sa dalampasigan bukas. Kailangan din niyang mag-relax ng kaunti. Iniulat ko. Kinuha ko ang card at kinuha si Nir. Ang mga mata ko ay puno ng saya at pagmamahal. Ayos lang, gaya ng sabi mo. Hanggat magkakasama ang pamilya, kahit saang lugar ay mabuti. Minsan ay nakakatanggap ako ng balita tungkol sa pamilya sa pamamagitan ng abogado. Nabalitaan ko na umiiyak si Santen sa sakit doon. Nabalitaan ko na nagsisisi ang kanyang mga magulang sa kulungan. Ngunit ngayon ay wala na itong pakialam sa akin. Kumalat ang sikat ng araw sa damuhan ng villa. Malinaw at puno ng saya ang tawa ni Nir. Hinawakan ko ang kamay ni Bangan. Naramdaman ang init ng kanyang palad, napagtanto ko na tanging ang mga nabuhay sa kadiliman lamang ang nakakaintindi sa tunay na halaga ng liwanag sa hinaharap. Ito ang buhay. Mahaba pa ito at ang ating kaligayahan ay nagsisimula pa lamang.